Ang community organizing ay isang paglalakbay ng pagkatuto, paglago at pagbibigay lakas sa komunidad at mga tao. Ito ay isang proseso na humahamon sa atin upang lubos na maunawaan ang mga realidad ng mga komunidad na ating pinaglilingkuran at upang matanto ang lakas ng sama-samang pagkilos. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpunta at pagbibigay ng tulong. Ito ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa mga sosyal, ekonomikal at kultural na aspeto ng komunidad. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok at pakikipagtulungan, nagkakaroon ng masusing pag-unawa sa mga isyong kinakaharap ng komunidad at kung paano natin maaaring magamit ang kolektibong lakas upang makamit ang gusto nating pagbabago. Ang Barangay Bagong Silangan ay nahati sa mataas at mababang bahagi na pinagigitnaan ng Marikina Valley Fault System. Ang kanlurang bahagi nito ay parte ng Guadalupe Plateau na kung saan mas may matigas na lupa at matibay na pundasyon ng mga gusali. Malaking panganib ang kinakaharap ng Barangay Bagong Silangan dahil sa lokasyon nito sa Marikina Fault Line na ayon sa mga eksperto, ang lugar ng Marikina at Quezon City ay high-risk area kapag lumindol. Maraming gusali, residential, commercial at institutional ang nakatayo na malapit o direkta sa fault line. Samantala, ang silangang bahagi naman ay nasa tabi ng Ilog Marikina at madalas bahain tuwing may malakas na ulan o bagyo. Bukod dito, ang mga bababang bahagi ng Barangay Bagong Silangan ay laging lantad sa pagbaha lalo na tuwing tag-ulan. Ang Barangay Bagong Silangan ay may kabuoang sukat na humigit kumulang 535,847 na ektarya. Binubuo ito ng 5 sityos at 7 puroks: Sitio Comonoy, Sitio Veterans, Sitio Pugot, Sitio Bakal, Sitio Rolling Hills, Proper Purok 1 hanggang 7. Dahil sa mataas na panganib ng lindol at pagbaha, patuloy ang pagsisikap ng Barangay Bagong Silangan sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Sa puso ng Quezon City matatagpuan ang Barangay Bagong Silangan, isang lugar na puno ng buhay, ngunit hindi rin ligtas sa mga hamon ng kahirapan at kalamidad. Ngunit, gaano nga ba karami ang mga naninirahan dito? Ano ang itsura ng populasyon ng barangay? Tara, alamin natin. Ayon sa datos ng 2023, mahigit 152,000 na katao ang naninirahan sa Barangay Bagong Silangan. May 22,314 na pamilya ang bumubuo sa barangay. Ngunit 55% ng mga residente ay informal settlers. Mga pamilyang patuloy na nangangarap ng sariling tahanan. Sa populasyong ito, may bahagyang lamang ang bilang ng mga kababaihan, 51% sa babae at 49% sa lalaki. Isang patunay na mas maraming ina, ate at lola ang bumubuo ng Barangay Bagong Silangan. Ayon sa mga na-interview naming mga tauhan ng barangay, mahigit 40,000 sa populasyon ng barangay ay ang mga matatanda. Isang malaking bilang na nangangailangan ng patuloy na suporta sa kalusugan at pangangalaga. Nasa 1,450 naman ang bilang ng mga may kapansanan o PWDs, isang sektor na kailangang bigyan ng mas maraming oportunidad at serbisyo. Sa usapin ng edukasyon, malinaw na mas maraming bata
ang nag-aaral sa pampublikong paaralan kaysa sa pribadong paaralan. Mga out-of-school youth na nangangailangan ng pagkakataon upang muling makapag-aral para sa kanilang magandang kinabukasan. Sa Barangay Bagong Silangan, ang hanap buhay ay isang hamon. Maraming residente ang kumakayod bilang tricycle at jeepney driver, construction worker at nagtitinda sa palengke. Ang iba naman gumagawa ng bag at payong habang ang ilan ay nagtatrabaho sa labas ng barangay. May ilan ding sumusubok ng online selling, pagtatahi at pagbe-bake. Mga maliliit na negosyong nagbibigay ng pang-araw-araw na kita. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, 25% ng populasyon ay walang trabaho at 50% ay self-employed pero hindi umaabot sa minimum wage. Tanging 25% lang ang may regular na hanap buhay sa gobyerno o pribadong sektor. Upang matulungan ang mga residente ng Barangay Bagong Silangan, may mga programang tulad ng Tupad ng DOLE at lending groups tulad ng COMSCA. Mayroon ding mga NGO na nagbibigay ng suporta mula sa edukasyon, kabuhayan hanggang sa serbisyong pangkalusugan. Sa kasaysayan ng Barangay Bagong Silangan, isang sundalo ang unang namuno, si retired Army Captain Laureano Ramos. Simula noon, dumaan sa iba't ibang liderato ang barangay. Mula kay Ramos noong 1968, sinundan siya ni Eusebio Cuevas, Armando Endaya, Crisel Beltran at ngayon si Kapitan Wilfredo Cara na nagsimula noong 2019. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, katuwan niya ang kanyang mga konsehal at opisyal upang maipatupad ang mga programa para sa seguridad, kabuhayan at kaayusan ng barangay. Pero ano nga ba ang mga programs at services ng Barangay Bagong Silangan? Batay sa aming mga talakayan sa barangay, may iba't ibang opisina na nagbibigay serbisyo sa mga residente. BHERT o Barangay Health Emergency Response Team ay ang unang rumoresponde sa mga iba't ibang sakuna. Meron ding Senior Citizen Office na para sa mga matatanda, PWD para sa pagbigay tulong pinansyal sa mga taong may kapansanan, at para sa mga solo parent, sila ay nakakatanggap ng buwanang tulong pinansyal na 1,000 pesos. Sa aming paglilibot at pagtatanong sa mga miyembro ng komunidad, lumilitaw ang dalawang mukha ng pamamahala sa kanilang barangay. May mga nagpapasalamat sa pagsisikap ng barangay na nagbibigay serbisyong panlipunan tulad ng medical missions, livelihood programs at peacekeeping initiatives. Para sa kanila, ang pamunuan ay may malasakit at may ginagawa upang mapabuti ang buhay ng mga mamamayan. Ngunit sa kabilang banda, may mga residente ring nakadarama ng kawalang pag-asa. Hinanakit sa mabagal na pagtugon ng kanilang hinaing, pagdududa sa patas na pamamahagi ng tulong, at pagkadismaya sa tila pagiging eksklusibo ng mga oportunidad para lamang sa iilan. Bagamat may mga aktibong lumalahok sa mga pagpupulong at proyekto ng barangay, marami rin lumalayo dahil sa kawalan ng tiwala o dahil sa hidwaang politikal na tila humahati sa komunidad. Sa aming obserbasyon, marami ang tilang walang pakialam sa kanilang responsibilidad bilang mamamayan. Hindi nila iniintindi ang epekto ng kanilang mga kilos tulad ng di paggalang sa kapwa at pagnanais na manlamang sa iba. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang malasakit. May mga individual pa rin naglalaan ng kanilang panahon at lakas upang tumulong sa mga nangangailangan. Sila ang nagpapatunay na kahit sa gitna ng kawalang pakialam ng iba, may ilan pa ring handang magbukas ng kanilang puso. Isa pang hamon sa Barangay Silangan ay ang isyu ng pangangalaga sa kapaligiran. Maraming residente ang tila hindi nagbibigay ng sapat na pagpapahalaga rito. Ang basura ay nagkalat, marami rin sa aming na-interview na isa sa kanilang mga hinaing ay ang mga nagkalat na dumi ng aso sa lansangan. Upang matugunan ang mga isyong ito, mahalagang mapalakas ang kamalayan at pakikilahok ng komunidad. At isa ang ERDA Foundation sa tumutugtog
Gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral para maihaw sa hirap ng mga pamilya ko. Ako naman magpapaaral sa mga kapatid ko kasi minsan nakikita ko sa nanay at tatay ko na nahihirapan na sila. Yung pangarap ko sa mga anak ko, makakapagtapos po sila sa kanilang pag-aaral para sa huli, hindi rin sila mahirapan kagaya namin. Yung nadaanan namin, hindi rin nila madaanan. ERDA Foundation, empowering children through education. More than just a priest, Father Pierre Tritz was a man with a mission. Siya ang nagtatag sa Educational Research and Development Assistance or ERDA Foundation noong Setyembre 1974. Noong 1965, nabasa ni Father Tritz ang isang pag-aaral ng Bureau of Public Schools tungkol sa mataas na bilang ng mga batang Pilipinong humihinto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Ito ang nagtulak sa kanya na magbigay ng konkretong aksyon upang matulungan ang mga batang ito. Sa kaniyang paglalakad mula sa kanyang tinutuluyan sa Sampaloc, Manila, patungo sa mga universidad kung saan siya nagtuturo, nakausap ni Father Tritz ang 6 na batang hindi pumapasok sa paaralan. Ito ang nagpatunay sa kanya na totoo ang problema ng pag-drop out sa bansa. Dahil dito, nakipag-ugnayan siya sa Juan Luna Elementary School upang maibalik sa pag-aaral ang mga batang ito. Kasama ang ilang estudyanteng voluntaryo, itinatag niya ang ERDA bilang asosasyon na kalaunan ay naging isang foundation na rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Ang ERDA Foundation ay may malinaw na vision at mission na nagsisilbing gabay sa kanilang mga programa at serbisyo. Ang kanilang bisyon ay magkaroon ng isang bansa kung saan lahat ng bata at kabataan ay may access sa dekalidad na edukasyon. Habang ang kanilang misyon ay mapagbuti ang kalidad ng buhay ng mga marginalisadong batang Pilipino. Mula sa 6 na bata noong 1974, ang ERDA ay mayroon ng 74 na katuwang na organisasyon at sumusuporta sa mahigit 22,000 na mag-aaral taon-taon. Nakapagpatayo na rin ito ng mga preschool programs, shelters at mga inisyatiba sa pamumuno ng ERDA. Lahat ay nakatuon sa pagbibigay ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga bata. At sa pamamagitan ng ERDA, ang pag-asang tinatamasa ni Father Tritz ay patuloy na nabubuhay sa puso ng masa. Masarap po ba yung mga pagkain? Ano yung favorite ng pagkain dito sa ERDA? Ang mga minasal ba? Ang ERDA ay may 609 benepisyaryo sa loob ng bagong silangan na nahahati sa 4 na cluster. Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3 at Cluster 4. Sila ay mga mag-aaral mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo. Upang maging benepisyaryo, sinusunod ang mga ilang pamantayan upang matiyak na ang tulong ay naibibigay sa pinaka-nangangailangan.
Bagamat hindi espesipikong inilalahad ng ERDA Foundation ang kanilang mga kriteriya sa pampublikong impormasyon, karaniwang isinaalang-alang ng mga ganitong programa ang sumusunod na mga salik. Una, kalagayang pinansyal ng pamilya. Prioridad ang mga mag-aaral mula sa pamilyang kampos sa kita na hindi kayang tustusan ang kanilang pag-aaral. Pangalawa, panganib ng pagkahinto sa pag-aaral. Mga batang nanganganib na huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan o iba pang dahilan. Pangatlo, kakayahang pang-akademiko. Bagamat hindi laging pangunahing batayan, maaaring isaalang-alang ang potensyal ng mga mag-aaral na magtagumpay sa pag-aaral. Pang-apat, rekomendasyon mula sa paaralan o komunidad. Mga rekomendasyon mula sa guro, punong guro o leader ng komunidad na nagpapatunay sa pangangailangan at determinasyon ng mga mag-aaral. Ang prosesong ito ay naglalayong matiyak na ang limitadong mga mapagkukunan ng budget ng ERDA Foundation ay naipapamahagi sa mga mag-aaral na tunay na nangangailangan at may determinasyong magpatuloy sa pag-aaral sa kabila ng hamon sa buhay. Sa higit na 600 na bilang ng mga benepisyaryo, isang social worker lamang ang namamahala dito. Siya ay si Mrs. Ofemia Alejandro Andres, o mas kilala sa komunidad at mas kilala namin na Ma'am Femi. Ang aming agency supervisor. Bilang program officer ng ERDA Foundation, siya ang pangunahing tagapamahala ng mga programa at serbisyong ibinibigay sa mga benepisyaryo sa Bagong Silangan. Sa kabila ng limitadong bilang ng tauhan mula sa ERDA Foundation, malaki ang papel na ginagampanan ng mga leader ng komunidad sa Bagong Silangan sa pagpapatupad ng mga programa, activities at iba pang mga events. Sila ay aktibong tumutulong sa pag-assess at pag-interview ng mga nangangailangan upang maging benepisyaryo ng ERDA. Ang kanilang pakikilahok ay hindi lamang nagpapagaan sa trabaho ng mga social worker, kundi nagpapalakas din ng ugnayan sa pagitan ng ERDA at ng komunidad. Bukod pa sa pagtulong sa proseso ng pagpili ng mga benepisyaryo, ang mga leader ng komunidad ay nagsisilbi ring tagapag-ugnay sa pagitan ng ERDA at ng mga pamilya sa lugar. Sila ay tumutulong sa pag-monitor ng edukasyon ng mga bata, pag-alam sa kanilang mga pangangailangan, at pagmomobilisa ng komunidad para sa mga aktibidad na inagsusulong ng karapatan at mga kapakanan ng mga bata. Ang ganitong uri ng kolaborasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at bayanihan sa komunidad. Sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga lokal na leader, mas nagiging epektibo at malawak ang naaabot ng mga programa ng ERDA, na nagreresulta sa mas positibong epekto sa buhay ng mga benepisyaryo at kanilang pamilya at pati na rin sa komunidad. Sa aming paglalakbay sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, masusi naming pinag-aralan ang kalagayan ng mga benepisyaryo ng ERDA Foundation at ang kanilang komunidad. Base sa mga panayam na isinagawa namin sa komunidad, malaki ang pagpapahalaga ng mga community members sa barangay sa edukasyon bilang susi sa pag-angat mula sa kahirapan. At kung paano ang suporta ng ERDA Foundation sa pagbigay ng mga pangangailangan sa paaralan ay naging mahalaga upang maipagpatuloy ng mga bata ang kanilang pag-aaral. Bukod dito, napansin namin ang matibay na pagkakaisa ng mga residente na nagpapakita ng kanilang kakayahang magtulungan sa kabila ng mga hamon. Patuloy naming nasaksihan ang diwa ng bayanihan sa komunidad. Kahit na marami sa kanila ang walang sapat na mapagkukunan, nagbibigay pa rin sila ng ayuda o tulong.
Halimbawa na lamang noong may nasunugan sa kanilang lugar. Sumama kami kay Nanay Lynn, ang aming foster parent, upang maglikom ng tulong na ibibigay sa pamilya ng nasunugan. Dito, nakita namin ang importansya ng pagkakaisa at pagtutulungan sa ganitong sakuna. Dahil dito, makita namin na ang tunay na yaman ng isang komunidad ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kanilang kakayahang magdamayan at magtulungan sa kabila ng kahirapan. Ang kanilang pagkakaisa ay nagpapakita na sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas papadali ang pagbangon mula sa anumang trahedya. Sa loob ng mahigit isang buwang paninirahan namin sa tahanan ni Nanay Lynn sa Barangay Bagong Silangan, itinuring niya na kaming mga sariling anak. At lubos naming naranasan ang mainit na pagtanggap at pagkakaisa ng komunidad. Sa aming patuloy na pag-ikot sa komunidad, kasama si Nanay Lynn at iba pang mga leader, kami ay nakakilala ng mahigit sa 221 na bilang ng mga benepisyaryo at miyembro ng IRDA at ng kanilang komunidad. Napansin namin na mas marami ang bilang ng mga kababaihan sa hanay ng mga benepisyaryo na maaaring nagpapahiwatig ng mas mataas na pangangailangan o interes sa mga kababaihan sa mga programang pang-edukasyon at pangkabuhayan na inaalok ng IRDA. Ang mas mataas na bilang ng kababaihan sa mga programang tulad ng IRDA ay may uuugnay sa pangkalatang kalagayan ng kababaihan sa Pilipinas. Ayon sa datos ng PSA noong 2021, ang labor force participation rate ng kababaihan ay nasa 53.1%, mas mababa kumpara sa 76.8% para sa kalalakihan. Kung kaya't ipinapakita ng mababang representasyon ng mga kalalakihan sa mga programang tulad ng sa IRDA ay nagpapahiwatig ng ilang mahalagang isyu sa kanilang lipunan. Base sa aming pagtatanong-tanong at pakikipamuhay sa kanilang komunidad, ito ay bunga ng tradisyonal na pananaw na ang kalalakihan ay pangunahing inaasahang magtrabaho upang suportahan ang kanilang pamilya. At imbis na nag-aaral, marami ang nagtatrabaho na lamang para makatulong sa pamilya. Bukod pa rito, ang stigma o panlipunang panghusga sa mga kalalakihang humihingi ng tulong o sumasali sa ganitong mga programa ay maaaring maglimita sa kanilang partisipasyon. Bago kami nagsimula sa pagbuo ng mga ugnayan sa komunidad, nagsagawa muna kami ng courtesy call sa Barangay Bagong Silangan. Dito, nakilala namin ang kasalukuyang punong barangay na si Kapitan Wilfredo Willie Cara. Ang pagsasagawa ng courtesy call sa punong barangay ay isang mahalagang hakbang bago simula ng anumang aktibidad sa komunidad. Ito ay nagpapakita ng paggalang sa lokal na pamahalaan at nagbibigay daan upang maipakilala ang aming sarili at ang aming layunin. Sa katotohanan ay hindi naging madali ang aming pagagilap sa kanilang barangay captain dahil ilang beses nagkaroon ng aberya sa schedule. Kaya habang naghihintay, iba't ibang office na lamang ang aming kinausap. Sa aming paglilibot-libot sa Barangay Bagong Silangan, may 3 pangunahing organisasyon na binubuo ng mga benepisyaryo ng IRDA Foundation. Andyan ang Kilos Batang Silangan or KBS, Katipunan ng mga Kumikilos ng Kabataan ng Bagong Silangan o KKK, at Samahan ng mga Magulang ng Bagong Silangan, SMBS. Sila yung nag-a-advocate ng peace, no? Ang Kilos Batang Silangan ay isang organisasyong pangbata na naglalayong pagkaisahin at palakasin ang boses ng mga bata sa komunidad. Ito ay binubuo ng mga batang may edad na 15 pababa.
Samantala, ang katipunan ng mga kumikilos sa kabataan ng Bagong Silangan o KKK ay isa ring samahang pangkabataan na nakatuon sa pagpapalakas ng partisipasyon ng mga kabataan sa mga usaping panlipunan at pangkomunidad. Sila ay mga kabataan na may edad na 15 hanggang sila ay makapagtapos ng kolehiyo. Panghuli, ang Samahan ng Mga Magulang ng Batang Silangan ay isang organisasyon ng mga magulang na naglalayong suportahan ang mga programa ng ERDA at tiyakin na ang kapakanan ng kanilang mga anak sa larangan ng edukasyon at pag-unlad. Ang mga organisasyong ito ay aming madalas nakakasalumuha at nakakapanayam sa iba't ibang aktibidad. Kabilang dito ang mga leadership training na isinasagawa sa opisina ng ERDA sa Quezon City. Sa mga pagsasanay na ito, natututo ang mga miyembro ng mahalagang kasanayan sa pamumuno, pagpapalawak ng kanilang kaalaman, at pagpapalalim ng kanilang pangunawa sa responsibilidad bilang mga leader ng komunidad. Sa aming pagsasagawa ng mga contact building sa Bagong Silangan, natukoy namin ang ilang pangunahing isyu na kinakarap ng kanilang komunidad. Kabilang na dito ang problema sa droga, basura, dengue, at mga suliranin sa infrastruktura tulad ng mga daanan. Bukod sa mga nabanggit, isa sa mga malalaking hamon sa lugar ay ang madalas sa pagbaha tuwing may malalakas na pag-ulan. Halimbawa, noong Hulyo 2023, higit sa 1,400 pamilya ang inilikas mula sa Barangay Bagong Silangan dahil sa pagtaas ng tubig baha tulad ng pag-apaw ng Marikina River. Sa mga binaha rito sa Barangay Bagong Silangan. Sa aming pakikipag-usap sa mga bata sa Barangay Bagong Silangan, marami sa kanila ang nagpapahayag ng pakiramdam ng pagiging left out o tila na isasantabi. Sa mga kabataan naman, marami sa kanila ang sumagot ng pagiging inactive ng KKK. Ayon sa kanila, tanging mga leader lamang ng KKK ang nagkakaroon ng oportunidad na lumahok at makibahagi sa mga programang ibinibigay ng ERDA Foundation. Bukod dito, napansin nila na ang mga impormasyong mula sa ERDA ay kadalasang naipapasa lamang sa mga leader at hindi na naibababa sa kanilang mga miyembro. Ang implikasyon ng kakulangan ng aktibong partisipasyon mula sa lahat ng miyembro ay naglilimita sa potensyal ng organisasyon na makabuo ng mas epektibong mga programa at solusyon sa mga hamon na kinakaharap ng komunidad. Para naman sa mga magulang, marami sa kanila nagpapahayag ng kakulangan sa kasanayan sa pagiging magulang bilang isang pangunahing hamon na kanilang kinakaharap. Kayo ba intern ng ERDA? Kilala ba sa mga Opo, okay lang po. Kami po yung nagpapakilala sa mga... ERDA beneficiary po siya. Opo. Ayan. Kami po ay nagpapakilala sa mga ERDA beneficiary. Dahil kami po ay mga kasama. Narito ang raw data batay sa mga nakalap naming impormasyon sa 3 sektor. Para naman sa target sector for CO work, napagpasya naming magtuon sa sektor ng kabataan. Naniniwala kami na ang kanilang aktibong pakikilahok sa mga gawain ng komunidad ay mahalaga upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at katatagan ng Barangay Bagong Silangan, pati na rin ang kanilang komunidad bilang mga miyembro at benepisyaryo ng ERDA Foundation. Layunin din naming mapalakas ang kanilang kakayahan at hikayatin ang mas aktibong pakikilahok sa mga gawain ng komunidad na magre-resulta sa mas matatag at progresibong barangay at komunidad. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Wonderful. So, ibig sabihin nun, tahimik na tayo at handa na tayong makinig sa tao na sa harapan ng service. Okay ba? Sa
pamamagitan ng Locality Development Model, layunin naming palakasin ang kakayahan ng mga kabataan at hikayatin ang kanilang mas aktibong pakikilahok sa mga gawain ng komunidad. Ang modelong ito ay nakatuon sa pagbibigay lakas sa mga miyembro ng komunidad, lalo na sa mga kabataan, upang sila mismo ang maging pangunahing tagapagtaguyod ng pagbabago sa kanilang lugar. Gamit ang iba't ibang teorya at pamamaraan sa social work, gaya ng participatory approach, binibigyan din nito ang aktibong partisipasyon ng mga individual sa pagbuo ng desisyon at solusyon sa mga isyong kinakaharap nila. Human rights-based approach, itinatampok nito ang paggalang at pagtaguyod sa karapatang pantao sa lahat ng aspeto ng social work. Systems theory, tinitignan nito ang ugnayan ng iba't ibang bahagi ng isang sistema at kung paano ito nakakaapekto sa isa't isa. Persons in environment theory, binibigyan din nito ang kahalagaan ng pag-unawa sa isang individual batay sa kanyang kapaligiran at mga panlabas na salik sa nakakaapekto sa kanyang buhay. Strength-based approach, nakatutok ito sa pagtukoy at pagpapalakas sa mga kakayahan at positibong katangian ng mga individual sa halip na pagtuon lamang sa kanilang mga kainan o problema. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga nabanggit na teorya at pagsunod sa vision at mission ng ERDA, naniniwala kami na makakabuo tayo ng mga aksyon na hindi lamang tutugon sa pangangailangan ng mga kabataan sa Barangay Bagong Silangan, kundi magpapalakas din sa kanilang kakayahan na maging aktibong tagapagtaguyod ng positibong pagbabago sa kanilang komunidad. Narito naman ang mga susunod na plano namin ni Kevin para sa komunidad upang matiyak na epektibo at makabuluhan ang aming mga hakbang. Sa huling linggo ng Marso, aming i-validate ang mga natukoy na issue sa target na sektor sa pamamagitan ng FGD at pag-attend ng kanilang mga meetings kasama ang mga pinuno ng KKK at mga miyembro nito. Layunin naming makuha ang mas tiyak at na ma-verify ang mga listahan ng mga pangangailangan ng komunidad. Sa una hanggang sa ikalawang linggo ng Abril, makikipagpulong kami sa aming mga supervisors upang tiyakin na ang aming mga estratehiya ay naaayon sa kanilang alintuntunin. Kasabay nito, magsasagawa kami ng mga pagpupulong at aktibidad upang mabuo ang isang action plan kasama ang KKK. Magpe-present rin kami sa mga supervisors namin upang makuha ang kanilang feedback at kanilang rekomendasyon. Sa ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Abril, ipapakita namin ang action plan sa komunidad upang makuha ang kanilang opinyon at suhestyon. Magsasagawa rin ng participatory planning sessions kung saan makikilahok ang target sector sa pagbuo ng estratehiya sa implementasyon. Sa pagtatapos ng prosesong ito, ang Community Action Plan ay iko-conduct at i-implement na namin. Sa kabuuan, ang planong ito ay nakatuon sa pakikilahok ng komunidad, tamang koordinasyon sa mga miyembro at maayos na pagpapatupad ng magiging aktibidad at mga plano. Sisiguraduhin namin na ang bawat hakbang ng pagpaplano, pagdedesisyon at pagbuo ng Community Action Plan ay kasama ang target sector. Minsan, may mga kwentong hindi madalas marinig. Mga tahimik na sigaw ng pangangailangan. Mga hinaing hindi na umabot sa ating mga pandinig. Ito ang mga kwentong nadala sa akin ng aking paglalakbay bilang isang social work intern sa Barangay Bagong Silangan. Ang komunidad sa likod ng pangalan, sa unang tingin, tila isa lamang pangkaraniwang lugar ang Bagong Silangan. May mga abalang kalsada, maliliit na tindahan, at masisiglang bata na naglalaro sa tabi ng kalsada. Dito, ang bawat araw ay isang pakikibaka, isang pagsubok ng tibay ng katawan at ng loob. Ang ERDA ay naging liwanag sa dilim. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, ang ERDA at ang kanilang programa ang nagbigay ng oportunidad sa mga kabataang hindi kayang matustusan ng kanilang magulang ang kanilang pag-aaral dahil sa kahirapan. Bilang isang social work intern,
Ang naging misyon namin ay higit pa sa pagkuha ng datos at pagsasagawa ng aming mga academic requirements. Dito ko natutunan na hindi sapat ang simpatya. Ang tunay na malasakit ay nangangailangan ng aksyon. Nakita ko ang lakas ng isang komunidad na sama-samang lumalaban sa kabila ng mga problema. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng aming propesyon. Ang maging boses para sa walang boses, ang maging tulay para sa mas magandang kinabukasan. Napagtanto ko rin na ang pagiging social worker ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng serbisyo, kundi sa pagbibigay ng pag-asa. Minsan, hindi naman laging solusyon ng pera o material na bagay. Minsan sapat na ang makinig, ang maging maunawain, at ang ipadama sa kanila na hindi sila nag-iisa. Habang nililingon ko ang aming naging karanasan, sa Bagong Silangan, dala ko ang isang mahalagang aral, na ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang, sa mga simpleng pagkilos na may dalang malasakit. Ang kwento ng Bagong Silangan ay kwento rin ng marami pang komunidad sa Pilipinas. Mga lugar na may hinanakit, pero puno ng pag-asa. May takot, pero mas matibay ang pangarap. At bilang isang social work intern at future social worker, alam kong hindi doon nagtatapos ang aking misyon. Sa halip, ito ay simula pa lamang ng mas malalim na pag-unawa, mas matibay na paninindigan, at mas puspusang paglilingkod sa bayan.